Hoy, Senador Raffy Tulfo ka. Boy Robus, makinig ka nga. For the second time, hinamak mo na naman yung witness kanina na si Lemuel Ortonio, ha? Ano yung sinabi mo? Natatanga-tanga siya? Grabe, ang taas ng tingin mo sa sarili mo, Raffy Tulfo ka. Samantalang hindi mo masagot yung tanong ko, meron ka na lang bang kahit isang diploma na lang na may tatapat sa master's degree ng Tigasing Noipi, ha? At ano yung pinupunto mo kanina? Na bakit ka mo hindi alam nitong si Lemuel Ortonio yung mga nangyayari sa confidential funds, ha? Natural, hindi naman niya trabaho yun. Trabaho yan ng namamahala sa mga ganyang mga usapin tulad ni Colonel Dante Lachico na talagang dati nang SOP yan o Standard Operating Procedures sa Davao City, ha? Talagang yan ang sinusunod nila. Merong security protocols na sinusunod si Lemuel Ortonio. At educate ulit kita, ha, Raffy Tulfo, para magkalaman naman ng konti yung utak mo tungkol sa batas natin, ha? Alam mo ba yung salita na compartmentalization, ha? Ang ibig sabihin ng compartmentalization, Raffy Tulfo, no? Yun ay patungkol sa limitasyon ng isang tungkulin o isang trabaho. In particular sa duties nitong si Lemuel Ortonio bilang Vice Chief of Staff ng Office of the Vice President, no? Hindi pwedeng dedebatihin niya o susoplahin o tatalak-talakan niya itong sila Chico, no? Nung panahon na kailangan ni handover yung mga pondo, no? Grabe ka, Raffy Tulfo. Tapos ano yung isa mong pinupunto? Yung bakit ka mo hindi na lang sinabihan yung mga informante, yung mga taong nagbibigay ng sensitibong operasyon na dumiretso sa DOH at doon manghingi ng pambili ng gamot. Grabe ka talaga, Raffy Tulfo, no? Yung mga pangangatwiran mo, napakabaluktot, no? Parang talagang hindi ko alam kung talaga bang pinaniniwalaan mo na yan, eh. Saan mo napupulot? Sa buwan ba? O ano, di ba? Alam mo, yung mga taong yun, no? Hindi nila pwedeng ilaglag yung sarili nila. Grabe ka, parang ang gusto mong gawin, no? Eh, yung mga informante, kumuha muna ng indigency sa barangay, no? Yung certificate of indigency. Tapos, i-leak nila yung mga identity nila o yung mga pangalan nila. Tapos ano, kinabukasan, mapapas lang sila. Yung ba gusto mo mangyari, Raffy Tulfo, ha? Palibasa kasi ikaw, hindi ka pa ata nakapasok sa mga public hospitals, eh. At hindi mo alam, para kang ignorante, no? Sa bulok na sistema natin ngayon dahil sa bangag na administrasyon to, di ba? Na talagang napakatagal na mga prosesong pagdadaanan sa mga usapin ng paghingi ng tulong medikal o pambili ng gamot. There are two ways, Raffy Tulfo, ha? Para meron ka ulit kaalaman, ha? Unang-una, pwede silang pumunta sa DOH, no? Merong mga programa, no, sa mga indigent persons, yung mga walang kapasidad na bumili ng gamot. Pangalawa, pwede sila magtungo sa mga malasakit centers na programa ni Senator Bongo at ni Tatay Digong, no? Kaya yan, pero kahit na ganun pa man, no, dadaan pa rin yan sa maraming proseso at minsan naabutin pa ng linggo o mahigit, ha? Dahil nga sa bagal ng proseso ngayon sa bangag na administrasyon to. At anong gusto mo? Maunang mapunta yung katawan nila sa punerarya bago sila makatikim ng gamot? Ha? Yung ba, Raffy Tulfo, ang gusto mong mangyari? Ha? At hindi ko nga alam kung ano ba talaga ipaglalaban mo dyan sa mga katanungan mong yan, eh, no? Na talagang yung mga ideologies mo, mga lohika mo, talagang napakabaluktot, no? Ito na lang, ha? Kung talagang matigas ka, no? Kasi hindi ka talaga tinatablang kahit yung unang vlog ko na sobrang viral na, eh. Million na ang views, eh. Yung anak mo na lang na si Ralph Tulfo, ha? Dahil naawa ko dyan, eh. Baka mamaya atakihin na dahil nga kitang-kita ko na parang hindi siya nag-exercise, eh, no? Hamunin natin ng friendly sparring, di ba? Sparringin ko yan. Para ngayon, makatikim naman siya ng pag-exercise. Dahil ikaw, Raffy Tulfo, hindi naman kita papatulan dahil nga may edad ka na, di ba? Kaya yung anak mo na lang na yan, no? Si Ralph Tulfo. At kung hindi ka pa rin talaga tinatablan, no? Sa mga inaasta mong ganyan sa Senado, no? Ewan ko na lang sa'yo, pero grabe ka. Ang tibay mo, sa ngalang-alang ng palasyo o ng Malacanang, no? Talagang willing ka na masira ang political career mo, eh, no? Kaya pala sabi ng iba dyan, para kang Doberman ng Malacanang, eh. Di ba? At yan nga, hindi ka talaga matigil sa mga pagdadadamo na ganyan. Na talagang sobra-sobra mo na kung mahamak yung mga sumasalang na witnesses. Napakadelikado mong senator judge. Grabe ka, Raffy Tulfo. Kung ako ang isa sa mga senador dyan, grabe, hindi kita palalagpasin, eh. Sa totoo lang. Mabait pa yan sila Robin Padilla na pinalalagpas ka dyan, no? Ginagalang ka nila siguro dahil sa edad mo. Pero ito, sana makaabot ulit sa'yo, Raffy Tulfo. At talagang yung anak mo na yan, ipa-sparring mo na lang sa akin. Para kahit papano, yan, dapat turuan mo muna mag-exercise yung anak mo, no?
bago ka magdadada ng ganyan sa Senado.